Pahayag ito ni DPWH Secretary Vince Dizon kung saan lumalabas na parang nagsisinungaling itong si Congressman Libeste sa una niyang pahayag tungkol sa Cabral Files. Kasi sabi ni Congressman Libeste, inauthorize ni Secretary Dizon si late Yusek Cabral na magkuha ng kopya si Libeste Cabral Files. Sinasabi ni Dizon, he is not authorized. Ito, Dizon, Libeste not authorized to copy Cabral Files from DPWH computer. Public Works Secretary Vince Dizon has reiterated that he did not authorize Batangas Representative Libeste to obtain documents involving projects of DPWH from the computer of the late Public Works Yusek Maria Catalina Cabral using a flash drive. In an interview on Billionaire News Channel's On Point program, Dizon told Anchor Pinky Web that he did not have a copy of the so-called Cabral files. Bakit? Halos lahat may kopya na. Ang DPWH, wala siyang kopya. Di ba? O hindi siya interesado makitang Cabral files? Webb then asked why Libeste had a copy while he did not. Yun nga. Ito ang sagot ni Dizon. Kasi nga, ang report niya sa akin is kumuha siya doon sa computer na obviously hindi naman authorized yun. Sabi ni Dizon. He clarified that while he allowed Libeste to request certain DPWH documents, these were limited to records on infrastructure allocations per congressional district. Ito, payag ni Dizon, tinawagan po ako ni Yusek Cabral. She was a little stressed kasi nga pinipilit daw po silang magbigay ng dokumento. Sabi ko, anong dokumento? Allocations per district. Then I say, isn't that public document? I mean, that's public knowledge. Dizon said. Kung meron yung National Expenditure Program, that's published. That's on the internet. Yung GAA, kung GAA yan, yung budget ng 2025, public document din po yan. At nandyan naman po ang lahat na proyekto kada distrito kasi line item naman po yan. So sabi ko, walang problema doon. Yun. So authorize. Authorize na manguha si Congressman Libeste iyong project by distrito. Lumalabas, may iba pa siyang nakuha. Yun na yung Cabral files. Yung parang, ito, pagkakaintindi ko lang ito opinion ko lang ito. Merong dokumento na for public, meron ding dokumento na dapat sekreto. Yung Cabral files, sekreto. At pati yun, nakuha ni Congressman Libeste. Kung pinilit man niya si Yusek Cabral o hindi, wala na tayong prueba. Ang importante, may kopya na. Hindi lang si Libeste, kundi Senator Lacson, yung media, Katonyeng. Kaya nabubulgar na yung mga secret files. Remember, hindi lang si Congressman Libeste ang may kopya niyan. Marami. Kahit ang PCIG, meron din silang kopya. So, what's wrong? Pera ng taong bayan yan. Kung magkaroon ka ng kopya, kung pinilit man o hindi, edi isampahan yun ang kaso si Libeste. Ano bang kaso yung namilit kang makuha ng, that should be a public document dahil pera ng taong bayan yung pinag-uusapan. Okay, so the DPWH chief said the same set of documents had also been submitted to the Senate and the House of Representatives. However, he drew a distinction between those records and the files taken directly from Cabral's computer. Ito na yung secret, yung nanggaling kay Yusek Cabral. As far as getting files in the computer, ibang usapan yun. Kasi nalaman ko na lang yun after the fact.
yung may pinapakita ang DPWs na nasugatan pa yung kamay ni Jose Cabral dahil pinilit daw. Ay ako, hindi ako maniwala, kamay lang ang inilagay na nasugatan. Paano mo masigurado nga si Jose Cabral yun? Kamay lang ang ipinakita. Tapos, merong CCTV camera, CCTV footage, pinapakita na kalmado namang naglalakad, nag-uusap si Jose Cabral at ano. Kaya, depende na sa taong bayan kung kanino kayo maniniwala. Kay Dizon ba o kay Libeste? As far as getting files in the computer, ibang usapan yon. Kasi nalaman ko na after the fact. Nang nangyari na, I got a report na yon nga may mga files na kinuha which have been disclosed and corroborated by the staff. Dizon said the files were now in the custody of the Office of the Ombudsman as part of the ongoing investigation into the alleged corruption of DPWH. So, sinasabi ng iba, wala daw kwenta yung Cabral files na yan. Example, si Senate President si Soto, do not waste time on it. Listahan lang yan sa kanto. Well, opinion lang yun ng Senate President. But, pasalamat tayo kay Senator Lacson dahil to him, importante ang Cabral files. Kaya yung hearing nila, Blue Ribbon hearing bukas, isang tatalakayan yung Cabral files. Sana makaka-attend si Congressman Libeste. Kaya lang medyo natatakot siya kaya meron daw nagbabanta sa buhay niya. Kaya sabi niya, pag may nangyari sa akin, pag napatay ako, lahat ng dokumentong alam ko, lalabas lahat. Sana ilabas niya na lahat. Huwag niya nang hintayin may mangyari pa sa kanya. Eh, ang rason kasi niya, marami daw maapektuhan. Sige na kung Libiste, para for the sake of transparency, ilabas nyo na lahat. Maapektuhan man kung sino-sino yung mga maapektuhan. So, ang batayan, ang impeachment case versus President Marcos. House Speaker Faustino Buji D. III said that the House of Representatives finds no basis for the impeachment complaints filed against Ferdinand Marcos Jr., stressing that the President is faithfully carrying out his mandate in accordance with the rule of law. In a statement, they emphasize that impeachment is a serious constitutional process and should not be treated lightly or used as a political weapon, warning that the use of impeachment for political purposes could lead to unnecessary division among the Filipino people. Sabi niya, hindi po biro ang usapin ng impeachment. Ito ay isang mabigat at masusing proseso. Responsibilidad ng kapulungan ng mga kinatawan ayon sa saligang batas na tanggapin at suriin ang mga ganitong daing, at ito ay dapat na isinasagawa ng may lubos na pag-iingat at paggalang sa konstitusyon. Hindi ito dapat ginagamit na pamumulitika at maging sanhi ng pagkawatak-watak. Back to you. Ginawa nyo kay BP Sara nung last year sinunod nyo ba ang proseso? Di ba nasupalpal kayo ng Supreme Court, declared unconstitutional ang ginawa nyo kay BP Sara. Ngayon, gagawin sa presidente, sabi nyo, aangal kayo na sundin. Ay nako. Sa muling pagbubukas ng sesyon, nakatutok ang Kamara sa pagpasa ng mga makabuluhang batas na tunay na mag-aangat sa buhay ng sambayanang Pilipino. So yan po, umaalma na ang speaker. Wala daw batayan. But anyway, ito na ngayon.
yung lumalabas na naratibo, sarswela, drama, itong pagsasampa ng impeachment case laban sa Pangulong Marcos Jr. Bakit? Ang nagsampa, ito ay binunyag ni Congressman Edgar Erese. Ang nagsampa ay abogado ni First Lady Lisa Marcos sa disbarment case laban kay Attorney Glenn Chong. Nakakapagtaka, sabi ni Congressman Erese, na yung dating tagapagtanggol ng Marcos family, siya na ngayon ang nagsampa ng impeachment na matanggal sa pwesto ang Pangulo. O, di ba? So, ito, yung mga nabasa kong post, diskusyon ni na Teo Moreno, MJ Kiambao Reyes, wise move ng mga aliado ni Pangulong Marcos itong pagsasampa ng impeachment. Paunahan lang ba? Kasi ang ruling ng Supreme Court, dapat minsan ka lang mag-initiate ng impeachment laban sa isang impeachable official sa loob ng isang taon. Okay, so ito, sila ang naunang nag-file. Pag itong sinampang ito ay i-refer ng House Secretary General sa Speaker. Ang Speaker of the House naman niya i-refer sa Committee on Justice. Considered na yun na na-initiate na ang impeachment complaint. Tapos ibabasura. Kasi nga lumalabas, according to Congressman Erese, mababasura ito dahil kakampi nila ang nagsampa. Oh, so itong mga susunod pang mga impeachment laban kay Pangulong Marcos, example, yung isasampa ng Makabayan Black, isasampa ng mga pro-Duterte congressmen, hindi na uubra dahil naka-initiate na ang House ng isang impeachment laban sa Pangulo. O, di ba? Wise move. So, sige, sabi nyo, it's a sacred process ang impeachment. Kaya lang, nakikita ng taong bayan yung ginawa na kakampir lang din nila ang nagsampa ng kaso para maging immune proof ng Pangulo ng isang taon. Ang Pangulo, ang dahil dito hindi na siya pwedeng sampahan ng kaso hanggang 2027. In the same manner na si BP Sara, dahil naging unconstitutional yung isinampa sa kanya noong February 5, hindi siya pwedeng sampahan hanggang February 6 this year. Kaya may nagsasuggest dapat ang mga pro-Sara Duterte groups magsampa na rin ng impeachment case laban kay BP Sara. Uunahan na nila yung mga Makabayan o unahan na nila. Kaya lang yung isasampa nila is yung mahinang kaso, para pag na-initiate ito wala nang ibang magsampa kay BP Sara. Ganyan po ang So, ano nga asahan natin sa impeachment nito? To me, naniniwala ko doon sa mga yung nabasa kong post nila MG Kiambao Reyes, Teo Moreno, na isa itong sarswela, isa itong drama, itong pagsasampa para maprotektahan ang Pangulo, dahil mag-a-apply yung ruling ng Supreme Court na you can only initiate one impeachment complaint versus an impeachable official. So, good luck
sa mga pangyayari sa ating bansa sa ganitong drama-drama lang, ba't hindi nyo na maluloko ang taong bayan?